Alam niyo ba yung kanyang 10K ayuda, mga kababayan, na napako o yung pangako niyang napako? Akalain nyo, si Pangulong Bongbong Marcos po ang sinisisi. Oy, fake news yan ha. Alan Peter Cayetano, bakit mga kababayan? Oh, eto po yung balita. COVID-19 Isinisi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos ang napurnadang 10K ayuda na ipinangako niya noong COVID-19 pandemic. Sa kanyang FB Live, sinabi ni Cayetano na aprobado na ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang panukala, pero niligwak daw ni PBBM nang manalo sa presidential elections. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, Sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? Sagot ng Ang galing mga kababayan talaga, no? Pasa-pasa. Di ba? Dahil hinahanapan ka ng 10K, ang Pangulo mo ngayon ay binibintang. Malacanang nagtuturo lang ang senador para isalba ang sarili sa kahihiyan. Handa raw silang maglapag ng ebidensya laban sa kanyang kasinungalingan. Oo. Bakit kanyo mga kababayan na sinungaling si Alan Peter Cayetano? Ito po na fact check si Alan Peter. Kasi tingnan nyo February 21 niya po inihain yung panukalang 10K ayuda. Panahon ng pandemya. Pero hindi natin nakuha yan. Panahon yan ni Digong. May 2021, ibinasura po ng Kamara, mga kababayan, yung kanyang proposal. Ginawang 2,000K na lang dahil wala daw pondo. So, 2021, hindi pa po nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasi mga kababayan, yung ipinail na yan na House Bill, okay? Nung siya po ay nasa Kongreso pa, yan po ay House Bill number 8597 or 10K ayuda. Pero hindi yan pinalusot ng 18 Congress. 18 Congress pa yan. Okay? So sa makatuwid mga kababayan, hindi po yan saklaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko! Ang naging saklaw ni Pangulong Bongbong Marcos ay 2019. 'Di ba? Ay sorry, hindi 2019. Mali, mga kababayan. Ang saklaw ni Pangulong Bongbong Marcos ay 19th Congress. Ang 18th Congress, pasok pa yan sa administrasyon ni Digong. 'Di ba? August 2021, inamin ni Cayetano na hindi pinondohan ng Duterte administration sa 2022 budget. Ito yun mga kababayan, papanood ko po sa inyo. Doon sa 10,000 sa mga nagbabash, doon sa 10,000 ayuda program, kung kaya ko lang silang bigyan ng tig 10,000, binigay ko na sa kanila. Di ba? Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang hinihingi ko po doon sa mga nagtutuligsa sa programang 10,000 ayuda during the pandemic, tumulong na lang kayo. Mga kababayan. Aray ko! Yung pangako daw niya na 10,000 ayuda bawat pamilya, yun daw ay legislative proposal. Okay, kung kaya lang daw niya ibigay, mapera ka naman. Aray ko! Diba? Dapat namigay ka na. Dapat galing sa bulsa. Total, ikaw naman nangako niyan Pero wag mong sabihin si Pangulong Bongbong Marcos kasi mga kababayan, ikaw ang umamin na hindi ito pinondohan ng Duterte administration. 2K lang ang kaya nila. So walang budget.
Sabi ng Duterte administration, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Aray ko. Diba? June 2022, mga kababayan. Oh, ilang taon ang nakalipas. Muling inihain sa Senado, ngunit nabasura rin ang matapos ang termino ng Kongreso nang hindi ito ipinapapasa ng lehislatura. Kumbaga mga kababayan, June 2022, sumubok ulit siya. Sumubok ulit siya. Pero hindi po ito nakapasa. Hindi ko alam kung saan ito hindi nakapasa sa first reading, second reading, third reading, basta hindi ito ipinasa ng Kongreso. Oh. Mga kababayan. So sa makatuwid, walang ginalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito. Aray ko. Noong June 2022 na hindi ipinasa, mga kababayan, ito ay kasisimula pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, July nga siya, July nga siya, di ba, nanumpa. Oh. Alam ko, July nanumpa. Nagsona, persona, July. Nanalo siya, Mayo. Di ba, pero naupo siya parang June 30. Di ba, kung di ako nagkakamali, mga kababayan. Kaupo pa lang niya dito. Aray ko. Oh. Hindi, ang point ko dito kasi, mga kababayan, kung sila ay nag-propose kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit yun lang ang binabanggit? Na hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos sa proposal na 10K ayuda. Bakit hindi nyo binabanggit nung panahon ni Duterte? Na nagpanukala ka, may proposal ka na 10K, ibinasura ng Kamara, ginawang 2,000 lang. At umamin, di ba, na hindi pinondohan ng Duterte administration. O, kaya ngayon, si Atty. Claire, mga kababayan, ay pumalag. Sabi niya, noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi naka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagka panalo ni President Marcos, ayaw niya. Kumbaga mga kababayan, nag-jump na naman sila sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nila binabanggit yung panahon ni Duterte. 'Di ba? Bakit hindi kaya makapagpigil sa sarili si Senator Alan Cayetano sa paggawa ng intriga at mga kwentong walang basihan imbis na ituro ang sarili sa kanyang kapabayaan sa pagtatrabaho, magtuturo siya ng iba, masagip lang ang sarili sa kahihiyan. Pareha sila ni Marcoleta. Nung hinahanapan ng below 2,000, 'di ba? Sabi ni Marcoleta, lahat ng below 2,000 na bill, mga kababayan, ay walang babayaran. Aray ko. Nung hinanap kay Marcoleta, ang sabi niya, kayo naman masyado kayo nagpaniwala. Butuhan yun eh. Aray ko. 'Di ba? So ibig sabihin pinasakay lang tayo. Nung kinukulit si Marcoleta, anong sabi niya? Legislative proposal lang din daw 'yon. 'Di ba? Nangako na kaagad, mga kababayan, ng sisiw, hindi pa napipisa yung itlog or hindi pa nangingitlog. Aray ko. Baka hindi pa nga nakakasta eh. 'Di ba? Pero nangangako na. Anak ng tinapa. Aray ko. Ganyan ang ugali nitong si Alan Peter Cayetano. Mahilig, mga kababayan, magpasa ng kanilang responsibilidad sa iba. Mahilig po magturo, no, para mailigtas lang po ang kanilang sarili. Kaya hindi na ako magtataka eh. Nung panahon na sila ay nagpapalitan ni Alan Lord Velasco, biglang nung nakialam si Digong at inilagay na si Alan Lord Velasco, sabi niya, pasensya ka na, Mr. President. Baka mali lang ako ng pagkaintindi. 'Di ba? Baka ang akala ko kasi mananatili ako sa pwesto hanggat hindi pa natatapos ang budget ng 2022. Aray ko. Bintangero. Tawag diyan, mga kababayan, mamaru. 'Di ba? Nagmamarunong, mema lang, may masabi lang.
Oh. Yan yung mga tipong tao, mga kababayan, na kapag nagigipit, nako-corner, nagtuturo sa iba. Parang sa eskwelahan, ganito. Ganito. Parang naalala ko tuloy dati yung mga klase ko. Sabing gano'n, nung isa. Nahuli kasi nagkakating class. Oh, nahuli si ganito, si Pedro. Nagkakating class. Si Pedro, sabi niya, bakit kami lang? Bakit sila Juan? Nagkakating class din yan Ba't di nyo hulihin? Samantalang sila lang yung nahuli. Sila Juan, nagkakating class, pero hindi din naman nahuli. I mean, hindi sila naaktuhan. Nakaraang araw pa sila nung nagkating class. Pero yung sila Pedro, naaktuhan, mga kababayan, nagtuturo. O sila Juan din naman nagkakating class Aray ko. Alam nyo yun? Mga kababayan, magtuturo ka, pero hindi ko sinabi na may ginawang kalokohan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi ko dito, parang si Alan Peter Cayetano na siya ang nauhuli, nagtuturo ng iba. Aray ko. Diba? Ipinapasa ang burden sa iba. Ipinapasa mga kababayan sa ibang tao para maalis ang atensyon sa kanila. Sabi ni Ma'am Norilyn, parehas sila ni Marcoleta, parehas madaldal, kaya ayan, booking sa sariling, parehas din sila makukulong. Aray ko. Diba? Sabi ni Ma'am Eva, sana makulong na yan. Pag nanuno yan si Cayetano, katuturo, hihinto siguro yan. Magantay kayo, malapit na yan. Kasi, sabi ni Ping Lacson, sigurado siya na Alan Peter Cayetano will end up in jail. Mga kababayan, might end up in jail. Daming maraming tinatago. Antay-antay lang. Kabsat GP, tingin ko Latino yan si Boy 10K, maybe from Italy. Bakit? Bakit Latino? baka may banat ka. Half German po yang si Cayetano, sabi ni Kyoto Kigarashi. Sana nauna Sir GP. Naku po, kung pwede nga lang nauna 'di ba? Kaya lang hindi pwede. Pero one thing is certain, mga kababayan, pag nagtuloy-tuloy po yung investigasyon kay Alan Peter Cayetano, ako naniniwala kay Ping Lacson. 'Di ba? Magagaya po siya kay Marcoleta. Ang bumangga kay Lacson, giba. Sigurado. Hindi na nagbibiro si Ping Lacson. When he stated, mga kababayan, that Alan Peter Cayetano crossed the line, mga kababayan, yun na yung simula ng digmaan. Yun na yung simula na hindi na po patitinag itong si Ping Lacson at hindi na po siya papayag na gaguhin siya kasi nga ginagamit na ni Alan Peter Cayetano yung pagbiglang yaman ni Ping Lacson. Binibigyan niya po ng mali siya na kapag hindi po siya sumagot, mga kababayan, iba ang magiging dating sa state of mind ng mga tao. Nasasabihin baka yun ay nanggaling sa malita. 'Di ba? Na baka yun ay nakaw din. Kaya si Lacson talagang bumigwas kaagad. Oh. Pero lang gusto talaga ni Cayetano makaupo si Sara. Magna para magawa nila lahat ng gusto nila, kontrolin ang taong bayan free sa pagnanakaw. Correct. Mag-wish granted, sinabi niya kung ganun na, uubusin sila. Ay, oo, malapit na yon. Diba? Half German, half shepherd kasi ang baklang yan. Sir GP. Aray ko. Half German, half shepherd. Sasaya Pasko niyan pag nakulong si Cayetano with Sara. Mga excited na talaga. Ano? Tsaga-tsaga lang, may rehas din sila. Correct, mga kababayan. No? Anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Hindi tayo hindi tayo makapagtuloy-tuloy ng mga 2 hours ngayon kasi may problema si channel ko. Lagi akong ayoko nang i-content si Mima. Nare-red flag ako.
Laging may red, tapos binabawasan niya yung algorithm ko. Tatlong beses, guys, na na content ko si Mima. Puro pula. Madadali naman yung channel ko. Ewan ko ba? Wala naman masama dun. Yung una, aminado ko parang may napakita ko na picture nung lalaki, 'di ba? Naka burles. Pero di naman kita yung yung pututoy. Pero bakit na red flag ako? Tapos yung sumunod, ganun din. No ads. Tapos nung inapil ko, red flag ulit. Aray ko. Yung pangatlo, mga kababayan, red flag na naman. Sabi ko mukhang ayaw ata na ipakontent sa akin si Mima. Okay. Hindi ko na siguro iko-content, mga kababayan, or hindi na siya yung main topic, no? Ibang topic, pero pwede siya sa loob para hindi po halata. Pwedeng ganun. Oh. Lacson plus Trillanes jail time. Abogadog po ang tawag sa kanya. Pwede. 'Di ba? Yap, mamaya ba narita na puno na si Senping. Sabi nga nila kanina, pag napuno na ang salop, kailangan ng kalusin. Oo, 'di ba? Tama 'yung sinabi ni Sentry na huwag magtitiwala kay Cayetano. Si Cayetano, kapag nagkaroon ng power, napunta sa pwesto, hindi niya yan bibitawan. Magiging paranoid, magiging parang baliw yung loko-loko na yan. Aray ko. Diba? Mahirap banggain si Lacson GP, may dugong ilonggo yan, kagaya ni Risa, sabi ni John De La Torre. Ano na yan? Proven na yan, guys. 'Di ba? Si Marcoleta nga eh. Si Marcoleta nga eh. Iyak tawa, 'di ba? Aray ko. Oh. Saan napunta si Marcoleta? Nasa kulungan. Naasar pa nga yan ni Ping Lacson hanggang ngayon eh. 'Di ba? Anong sinasabi? Oy, ayos ah. It's a miracle. No, father. It's a code saver. Aray ko. No, father. Biro lang yan. Ha? Sabi, mahirap banggain ano daw? Late yung comment nyo. Mahirap banggain si Lacson GP, may dugong ilonggo. Matapang yan si Sen Lacson, sabi ni Ma'am Jenny Ramos. At, ba't ganun? Hindi kompleto yung lumalabas dito sa screen, sa gilid ko hindi. Ingat mga ka-GP ha, mabigat na sa likod ng pagpatay kay Mima. No joke, no joke. Yari yan. Thank you so much mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At kita-kits. Bye for now mga ka-GP.